mula dyan ho sa Senado sa pamagitan ng Senate President Escudero ay itatan over itong si Bato dito sa ICC Interpol sa utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon ay ayaw ni Batong magpahuli kahit sa utos ng Pangulong Bongbong Marcos na ibigay siya at tulihin ng ICC at Interpol. Mga kaibigan, alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, nako, Senador Bato inamin hindi siya magpapahuli sa ICC sa pamagitan ng Interpol. Nako po, ay hindi na ho mapalagay, takot na ho itong si Senador Bato dito sa kanyang bagong statement regarding dito sa kanyang paghuli ng Interpol sa utos ng ICC na mayroong coordination sa ating pamahalaan at siyempre sa utos din ho ng ating kagalang-galang na kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos. Ay sino ba naman ang hindi matataranta dito? Ay taranta na ho ito eh. Hindi na lamang gagawin dahil ang mismong Pangulo po ng ating Republika ng Pilipinas ay nag-utos na huwag pigilan ang Interpol na ulihin itong si Bato, itong si Digong at iba pang mga kasangkot. And one word, ibigay na ho ito sa ICC, mga mahal kung taga-subaybay. Any reaction bago ko po ibahagi sa inyo itong mainit-init pa nagalawan ni Bato na ano ba ito, nagtatago na dahil dito sa kanyang binitawan na pangako sa taong bayan ay hindi siya magpapahuli. In reaction po diyan sa comment section, ano po ang masasabi nyo dito sa mga galawan ni Bato na hindi siya magpapahuli sa ICC Interpol kahit inutusan ng ating Pangulo na ibigay ito sa ICC, mga mahal kung taga-subaybay. Ito po, wag na nating patagalin. Ibabahagi ko po sa inyo. Shout out po sa lahat. Ano mo masasabi nyo na Ideally, ganun talaga dapat. So, ibig sabihin, if he is speaking in behalf of the President, ang President ngayon ang nagsisinungaling. Ang President ngayon ang nagdudubultok. Kung gano'n ang stand ng ating IS at presumably, ito'y galing sa Pangulo, sabi mo, parang siya ang leader President. So, kung yan ang stand ng Pangulo natin, laban bawi ang ating Pangulo. Pero, kita na sa niya kahinaan. Kuya Bato, hindi ko Abay, matindi ang banat ho. Buhat doon sa kanyang pinagtataguan itong si Bato. Ay sabi nga, ay bakit labang bawi at mayroon siyang banat sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito pa mga kaibigan, panimula po lang yan dito sa bandang gitna ho. Ay matutuklasan natin at ibabagi ko po sa inyo kung paano matakot si Bato sa ICC. Sapagkat isiniwalat inamin niya ho dito na hindi siya magpapahuli sa ICC sa pamagitan ng Interpol. Ito. makita yung scenario. If the statement indicates na they are willing to cooperate with the ICC or whatever would be the request, kayo as a sitting senator, can you be under arrest? Can you be put under arrest by ICC? O in Tagalog, pwede ba kayo arrestuin ng ICC at ano ba magiging proseso niyan? Depende yan sa magiging bayag ng aming Senate President, kung gaano niya kami protektahan, kaming dalawa ni Senator Bongo, kung gaano niya harapin yung issue. So, depende yan sa tapang at bayag ng ating Senate President. O siya pa ng tapang ay humihingi ng tulong at nagmamakaawa si Bato dito sa Senate President. Mga kaibigan, na ikangaway siya ay kabado na alam niya na siya ay itatan over o ibibigay sa ICC o sa Interpol. Mga kaibigan, nako, ito
patapusin po natin. Napakainit ng mga banat ni Bato. Takot na takot sa Interpol at sa ICC. Kung sabihin ng Malacanang may turnover mo sa amin yung dalawang senador at siya susunod, then that's it. Pero kung sabihin na no, our Congress is still in session. You cannot touch my people. You cannot touch my senators. So, kung panindigan niya yan, then walang good. Salamat. Pero ano to, nagdududa na ho kayo sa tunay na stand ng administrasyon pagdating ho dito sa ICC? Ayan, umiiyak na si Bato. Bato, itatan over ka na ng Senate President sa Interpol at sa ICC. In Tagalog, ibibigay ka na ng Senado sa pangunguna ni Senate President Escudero na ikaw ay kusang ibibigay sa Interpol at ICC. Nako, kaya pala naman ito, yung umiiyak na si Bato. Galaw mo, itatan over sa ICC at sa Interpol, ay hindi niya na makikita ang gusto niyang makita, katulad niyang kanyang apo. Kahit naman siguro no, hindi magdududa niyan na sino naman siguro magdududa talaga dahil iba ang sinasabi ng Pangulo, iba ang sinasabi ng kanyang mga alter ego. So, dalawa lang ang indicator dyan. It's either si Pangulong Marcos ay hindi sinusunod ng kanyang mga kabinete, wala na siyang command, he has lost control of his government, or siya mismo ang nagdudubultok, siya mismo ang nagsisinungaling. Sabi niya on the surface na hindi niya nire-recognize, ayaw niya i-recognize ang jurisdiction ng ICC, pero under the table, below ground, may instruction siya sa kanyang mga kabinete na i-facilitate ninyo yan, yung pagpasok ng ICC, i-facilitate ninyo para ma-arresto nito sila. So, ay, alam pala naman ni Bato. Tama ba ito yung sinasabi mo, utos ng Pangulong Bongbong Marcos, dahil deserve mo na ika ngay arestuhin ng ICC para na sa ganun, may pagtanggol mo din ang iyong sarili diyan sa korte ng ICC. Sabi nga dito ni Bato ay utos ng Pangulong Bongbong Marcos. Ay tumama ka doon, Senador Bato, talagang inutos ng Pangulo na ikaw ay ibigay sa ICC. Naku po. Ito lang, ibig sabihin, at ang nakakaalam yan sila lang. Hypothetical, Kuya Bato, no? Assuming merong order na yung request na kayo ipa-aresto, papayag ba kayo? Magpapa-aresto ba kayo? No, because they don't have jurisdiction over us. Very clear yan. Very clear. After na take effect yung ating withdrawal, 1 year ang grace period at pagpasa natin sa ating withdrawal, 1 year nag-take effect. At yung permission to conduct investigation. Yan mga kaibigan, maliwanag po diyan na inamin nitong si Bato na takot siya at hindi siya magpaparesto sa ICC kahit tinutos ng Pangulong Bongbong Marcos na arestuhin ito at huwag pigilan ang ICC, Interpol na arestuhin itong si Bato at siyempre ang iba pa niyang mga kasama. Maliwanag po dito mga kaibigan, hindi ho tayo nagpapakalat ng fake news. Mula dyan ho sa Senado, sa pamagitan ng Senate President Escudero, ay itatan over itong si Bato dito sa ICC, Interpol, sa utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon ay ayaw ni Batong magpahuli kahit sa utos ng Pangulong Bongbong Marcos na ibigay siya at tulihin ng ICC at Interpol. Mga kaibigan, iyan ho ang latest update tungkol dito sa ICC at kay Bato. In reaction diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Okay, alam ko mga kaibigan, magtatanong kayo kung bakit hindi pa hanggang ngayon na aresto itong si Digong, si Bato. But ang maganda ho dito ay meron pong suporta ang ating gobyerno at hindi po yan po ay dumadaan pa sa ika nga po ay inter-country na proseso. Ayaw man natin pangunahan, but asahan po natin ay sa pamagitan ho
ng pag-cooperate ng ating Pangulo ay mayroon po tayong pinangahawakan na itong si Digong at si Bato ay pinoproseso o tinatapos kung paano ang arrangement sa kanyang pag-aresto sa pamagitan ng coordination ng ICC at Interpol sa Senado, sa Pangulo. Yan po ang lumalabas ngayon na unang ginagawa hakbang ng ating pamahalaan. Muli po maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Huwag niyo pong kalimutan magbigay ng anumang komento diyan sa comment section kapag mayroon po kayong pagkakataon. Isang like ko sa video na ito, bawat upload. Maraming salamat, bye-bye, palapakan.